Kilalanin natin kung sino si Ramil Madriaga. Ito, pasok. Taong 1996 nang makasuhan si Ramil Madriaga dahil sa pagdukot sa isang Chinese businessman. 1996. Nakasuhan sila dahil sa pagdukot. 1996. Anong date na ngayon? 2026. 1996 to 2026. Ilang taon na yan? Ilang taon na yan? 30 years na ba yan? 30 years na ba yung 1996 to 2026? 1996. Tapos 2006. 2016. Tama, 30 years na. 30 years na kidnapper ang buwaka ng ina niyan. Tapos napunta na sa death row yan. Tapos pagdating sa death row niyan, yan ay na absuelto sa Supreme Court, nakalabas yan. Putang ina, paglabas ginawa ulit. So ibig sabihin, likas ang kasamaan, likas ang kademonyuhan ng Judas na ito. Tapos ginagamit ng Kongreso, tapos sasabihin ng Kongreso na hindi pa siya guilty. Gago. Hindi pa siya guilty. Guilty na siya noong 90s eh. Na na nga yan, inadesisyonan na nga yan ng reclusion perpetua. Hindi nga natin alam kung anong mga teknikalidad ang naganap, kaya na-acquit yan eh. Na-dismiss yung kaso niyan, na-overturn yung kaso niyan eh. Pero after ma-overturn yung kaso niyan, nangidnap ulit ng nangidnap yan eh. So ibig sabihin, evil person ito, tarantado ito. Bakit parang gustong gawing na naman, Kian Espinosa na naman. Gusto na naman gawing santo ng mga dilawan at mga loyalista at mga congressman ito. Ayan 30 years na siyang tarantado, 30 years na siyang nangingidnap. Kung kayo kidnapin yan, yung mga anak nyo kaya kidnapin yan, matutuwa kayo dyan. Tingnan pa natin. April 30, 1997, guilty ang naging hatol ng Pasig City Regional Trial Court para sa kasong for ransom at ang hatol, death penalty. Pero taong 2003, pinawalang sala sila ng Korte Suprema. 1996 to 2003. So nakakulong yan, 1996 to 2003. Ilang taon yun? Ilang taon yun? So that's 1996 to kulang-kulang 10 taon siyang nakakulong. 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. So 7 years siyang nakakulong. Putya, mantakin mo, hindi siya nagtino. Hindi siya na-reform sa loob ng 7 taon. Paglabas, putya ina, dinire-diretso pa rin yung pangingidnap. Sabihin, evil person ito. Kung itong tao na ito, binigyan ka na ng pangalawang pagkakataon, gumawa ka ulit ng katarantaduan, ibig sabihin, talagang kriminal ito. Kriminal ang utak nito. So kailangan sabihin sa taong bayan that hindi talaga dapat pinagkakatiwalaan itong tao na ito. Dahil buti sana kung ang kaso niya, simpleng droga lang, bagansya lang, o kaya libel lang, ganyan. O kaya lang yung mga kaso niya, halimbawa may kaso siyang pinagtanggol niya yung sarili niya, serious physical injury o pangbubugbog lang ng asawa. Buti sana kung o kaya pag nanakaw lang na petty o nagnakaw lang akyat bahay gang, hindi. Ang kaso nito matindi, kidnap for ransom, mga mamamatay tao yan. Kapag hindi nagbayad ng ransom, pinuputulan nila ng daliri, ng tenga, binudukutan ng mata. Ganyang kasatanas yung mga yan. Bakit natin gagamitin na source ng ng impormasyon? Wala siyang moral ascendancy para sabihin na mabait akong tao at yung mga yan masasamang tao. Walang ganun. Mula noon, business as usual daw ang grupo. Kabilang nga sa naging biktima nila ang magpinsang Filipino-Chinese na na-rescue sa Laguna. Kaugnay nito, sinapahan ng kasong sila Ramil Madriaga. Ayon pa sa PNP, plano na naman daw mambiktima ng grupo. Yeah, that's what we're getting pag hindi namin tututukan. Katulad niyan, sino to? Sino to? Sino tong na to? Sino tong tawag dito, happy na ito? Si Azurin, tama? Si Azurin yan, di ba? Ay, hindi ba si Azurin yan? Ilocano to eh. Basta ito, sino nag-appoint dito? Ang nag-appoint dito, alam nyo kung sino? Si Bongbong Marcos. So, nung panahon na ni Bongbong Marcos, panahon ni Bongbong Marcos, kidnapper pa din ito. Panahon ni Bongbong Marcos, noong itong kupal na ito ay nahuli ng mga otoridad. At sinasabi mismo ng PNP, noong panahon ni Pangulong Marcos, na top 5 ito. Top 5 na pinaka-dangerous na organisasyon, crime syndicate sa Pilipinas. 5. Hindi 10, hindi top 10, hindi top 20, top 5. Mismong administrasyon ni Bongbong Marcos ito. So paano mo masasabi na si Harry Roque, pinersonal ka, kaya ka kinasuhan ng kidnapping? Gago ka ba? Pwede ka naman sigurong kasuhan ni Harry Roque ng ibang krimen. Pero yung kasuhan ka ng kidnapping, ibig sabihin kidnapper ka. Hindi ka naman siguro kakasuhan ng kidnapping kung wala kang kinikidnap. 1996 pa lang, kidnapper ka na eh.
O sabi nga nila, paglabas mo, dire-diretso ka pa rin, nangidnap ka rin kayo ulit ng mga Filipino-Chinese eh. Tapos ngayong panahon ni Bongbong Marcos, tumira pa rin kayo eh. Oh, di ba? Walang hiya oh. So, marami pang magiging biktima. Kaya bago pa man makapag-regroup sa bisa ng warrant of arrest nitong July 13, 2023, tinunton ng PNP AKG ang hideout ng mga Madriaga. Nang makarating sa Rizal, hindi na sila nakapalag. Isa-isa ng inaresto ang 5 suspect na sina Ramil Madriaga. Habang pinoproseso sila sa opisina ng PNP, si Madriaga biglang hinimata. Utanginang yan. Nahimatay. Kaya pala iyak ng iyak to, artista pala talaga tong gagon to eh. Mantakin mo habang inaaresto siya, nagparay-patayan siyang ganyan. O kaya naman pala, magaling umarte ito. Nung nakita nila, ay magaling na artista to. O putya, pagdating niya sa kongreso, iyak siya. Ba't ka umiiyak? Nalulungkot lang po ako. Putay na ka. Okay man lang sana kung naiiyak po ako kasi natatakot ako sa pamilya ko. Kasi ito pong mga isisiwalat ko ngayon, baka po patayin nila yung pamilya ko. Di ba? At least man lang sana, medyo kapani-paniwala. Pero ba't ka umiiyak? Put it on record that, Ramil Madriaga is almost crying. O di ba? Awang-awa ko kay Luistro, parang gusto niya ng gusto niya nang yakapin si Ramil Madriaga eh. Parang sa sobrang syempre yung asawa niya rapist, di ba? Tapos di umano may kasong rape dati. O di umano baka na-dismiss na yung kaso niya, baka hindi na rapist niyan. O pero may kasong rapist, rape, tapos yung naman si Madriaga naman kidnapper. O malay mo talagang siya, malambot ang puso niya sa mga kriminal, ganun. Gusto niyang hindi ka nga dito, putang ina, kawawa ka naman, umiiyak si Ramil Madriaga. Pucha, buti sana kung tinanong siya, Ramil Madriaga, ba't ka umiiyak? Gumaganon pa si Luistro, parang maiiyak din siya eh. Bakit ka naiiyak? Anong dahilan? Saan dyan sa paragraph na yun naiiyak ka? Sabi ni Madriaga, wala lang po. Naiiyak lang po ako kasi nalulungkot po ako kasi hindi tumakbo si Inday Sarang presidente. Pukin ang ina mo. Gago. Okay lang sana kung naiyak po ako kasi kinakabahan po ako talaga. Gawa ng yung mga kamag-anak ko nasa labas, yung mga kriminal po yung mga yan eh. Baka ipapatay nila yung pamilya ko, pati yung mga kapitbahay ko. Baka ipapatay ng mga yan. At least yun, medyo talagang, ganun sila katindi. Opo, ganun sila katindi. Hindi ba? Hindi eh. Tingnan mo, artista ang hayop. Inaaresto, puta na himatay, kidnapper ka, nahihimatay ka. Utangin na mo, Ramil Madriaga, mamatay ka na sana talaga. Nagpatay-patayan ka na rin lang. Pucha, ganito. Ganito yung style talaga ng mga kapitbahay namin pag nahuhuli eh. Yung pinsan ko nahuli ng babae. Nasa mall siya. Tapos nakakita siya ng asawa niya. Sabi ko sa'yo, nahimatay yung pinsan ko, hindi na gumising. China, hindi na gumising siya nung wala na yung asawa niya at yung jowa niya. Ganyan yung mga artista. Ay, Ang inang kidnapper na to, himatayin. Himatayin na, iyakin pa. sa bisa ng search warrant, madaling araw ng July 29, 2023, nagtungo ang 2023. 2022, nanalo sila Bongbong. May bago ng PNP chip, 2023, inoperate sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas magiging kapanipaniwala pa itong istorya ni Madriaga kung sasabihin niya na, ako, yes, may totoo, may kidnap for ransom group ako, pero ang financier niyan, si tawag dito, si Pangulong Duterte. Alam mo, dapat ganun ang gagawing script niyan. Dapat ang script niyan, kidnapper ako, ang talagang financier ko, si Pangulo. At kinikidnap namin yung mga kalaban nila sa politika. DDS ako, kinikidnap namin, tapos pinapatay namin, papatubos namin, kung ayaw tubusin, papatayin namin. Ganun. Kaya lang kasi, kaya hindi niya na-upgrade ng ganun yung kanyang testimonya. Kasi nga, hindi pa tapos yung kaso niya ni Madriaga eh. Ongoing pa sa korte yung kaso niyan. Siyempre, hindi niya pwedeng aminin na kidnapper siya. Kasi pag inamin niya dyan na kidnapper siya, edi putang ina, tapos ang kaso niya. Tapos, kasi pinagtatanggol niya pa yung sarili niya, hindi ako kidnapper. Okay, kasi nga, kaya siya nakakulong ngayon kasi nga no bail yung kaso ng kidnapping and kidnapping for ransom sa Pilipinas. Ano nga yan death penalty nga ang sentensya niyan dati. So ngayon, hindi niya ngayon maamin na kidnapper siya. Kasi pag inamin niya na kidnapper siya, putsang ina, tapos yung kaso niya, umamin na kidnapper, tangina, guilty beyond reasonable doubt. 10 lifetime. 10 lifetimes ang iano mo. So ganun. Ngayon, kaya ang ginagawa na lang niya, nagpapanggap siyang mabait. Mabait po ako. Tinutulungan ko po yung mga magsasaka sa Batanes. Ay, hindi pala sa Bataan. Kasi po ito si Harry Roque. Ganyan. So ganun yung pinalalabas niya na matino siyang tao. Kasi nga, hindi pa, pero kung ito si Madriaga, guilty na to. Halimbawa, guilty. Nasintensyahan na to. Promise, ang testimonya niyan, si Pangulong Duterte po ang leader ng kidnap for ransom namin. Opo, DDS po ako, Davao Death Squad po ako. Tapos, kinikidnap po namin sa utos ni Pangulong Duterte. Ganun sana ang script Kaya lang,
malalagot siya. So wala. Palpak. Sa 100 operatiba sa isang farm sa bayan ng Pangi, Laguna na pagmamay-ari ng mga Madriaga. Ang mga nakatanim daw dito, mga armas. Pag tinan mo yung profile, talagang mahirap pasukin. Is 8 kilometers away from the road. Talagang tagong-tago, well vegetated. And when it comes to positioning, talagang vantage point sila, mahirap pasukin. Nag-umpisa ng magalugog ang Laguna Police at AKG. Sa loob ng isang kwarto, tumambad sa mga pulisa na kilerang mga armas. Yan, hindi kidnapper yan. Tangina, lalakas ng mga baril. Ano yung matinong tao yan? Alam mo kung matinong tao si Madriaga, puta, natagpuan dyan 1,000 Biblia. Kay Rosario. Bumungad sa otoridad ay 1,000 Rosario. At ang mga imahe ni Santo Cristo. Sana ganun. Hindi, puta, ang bumungad baril masamang tao yan. Okay nang ina niyan. Kung masamang tao yung hayop na yan, bakit ginagamit ng Congress? Ang ina nyo. Wala kayo. Hindi kayo mananalo sa amin. At nang buksan ng isang kahon sa gilid ng kama, maging ang mga pulis na panganga sa kalidad ng mga baril na nakuha. Sa kabuuan, na-harvest ng mga pulis ang 4 na caliber 38 revolver, 2 M16 rifle, 3 12-gauge shotgun, 3 kalibre 22, isang Beretta 9mm, isang Uzi submachine gun, isang caliber 357 at mga bala. Taong 1990. Tayo na, isipin mo ganun karami yung baril na nahuli sa kanya, tapos mabait na tao. Credible na tao. Hindi ba? Yaan. Yung sinasabi ko, mga bossing na ginagamit ng Congress. Sabi ko nga sa inyo, syempre, kung kriminal ka, kriminal din ang gagamitin mo. Nakakahiya sa totoo lang. Walang inuurungan. Pagtama